Sarah's point of view. Gosh, I feel so hilo na. Gustong gusto ko nang umuwi. Kaya lang nasira yung kotse ko. Ang layo-layo pa naman ng bahay ko. Hindi ko naman matawagan ng kaibigan kong si Faye at marami pa siyang bisita. I can't take it anymore. Nakangusong maktol ko. Lumapit ako sa isang bench at naupo ron. Nakaramdam pa rin ako ng hilo kaya't nahiga na ako ron. Sleep muna ako ng 5 minutes. Pagpikit ko ng aking mga mata, agad na akong nilamon ng antok. Hindi ko alam kung mahaba ang naging tulog ko. Naalimpungatan na lang ako nang may tumatapik na sa akin. Hoy, bumangon ka dyan. Narinig ko ang boses ng isang lalaki. Bawal matulog rito. Napamulat naman ako ng mga mata at napaupo. Bahagya pa akong napasapo sa ulo ko ng kumiruto. Lasing ka ba? Mabuti pa't sumama ka sa akin sa barangay. Sabi nito. Inis kong nilingon ng lalaki at bahagya akong natigilan nang makita kung gaano ito kagwapo. Maganda rin ang build ng katawan nito. Nakadagdag pa sa dating niya ang aura niyang medyo masungit. Anong tinitingin-tingin mo ha? Tinaasan ako nito ng kilay. Hindi mo ako madadaan sa ganyan mo ha. Sumama ka sa akin sa barangay at dun magpaliwanag. Why would I come with you? Hindi naman ako lumalabag ng rules ha. Masungit kong sambit. Besides, wala namang nakalagay na bawal matulog dito. Hoy miss, lahat ng tao dito alam na bawal matulog sa labas. Sabi niya. Isa pa, may curfew kami sa lugar na ito. Tignan mo nga pasado 11:00 na ng gabi. O di uuwi na ako. Hindi, didiretso ka muna sa barangay. Hinawakan nito ang pulsuhan ko. Halika na't baka sa pulis pa kita ipadampot ha. Ano ba? Let go of me! Inis kong sambit. I'm not from here, okay? Nasiraan lang ako ng kotse at napagod kaya ako nakatulog. Wala akong pakialam. Ang batas ay batas. Tugon nito. Kaya dumaraming kagayan yung rebelde. Hindi kayo marunong sumunod sa rules. Anong rebelde? Hindi ako rebelde. Bitawan mo ako. Hindi kita bibitawan. Aray ko! Napasigaw to at nabitawan ako nang sipain ko ang batuta niya. Hindi yung hawak niyang batuta kung hindi yung batuta niyang nakakabuo ng bata. What the hell is your problem? Sapo niyang alaga niya habang patalon-talon. Sobrang napalakas ang sipa ko. Ikaw kasi, hinuhuli mo ko nang wala kang warrant. Sagot ko na lang. Tanga ka ba? Walang tanod na nanguhuli ng may warrant. Singhal nito sa akin. Mahigpit muli ako nitong hinawakan sa pulsuhan at iika-ikang kinaladkad ako. Sa laki ng katawan niya at tangkad niya, naging baliwala ang pagpupumiglas ko. Hilahan ang nangyari sa amin sa daan bago kami makarating sa barangay. Ang ganda niya, sabi ng isang kalbong lalaki. Hindi ito pinansin ng lalaking may hawak sa akin. Paika-ika lang itong dumiretso sa loob hanggang sa makita kong isang selda na walang nakakulong. Hey! How dare you to put me here? Singhal ko sa kanya nang ikulong niya ako. Pakawalan mo nga ako ritong lalaki ka ha? Anong kaso niyan ha? Dumating ang isang lalaki. Gwapo rin. Lasing at nahuli kong natutulog sa bench. Sagot nitong humuli sa akin. Physical injury na rin dahil muntik nang basagin ang precious dick ko. Kasalanan mo yun. Kakasuhan talaga kita ng harassment. Inis kong sabi sa kanya. Umirap lang ito bago hilahin yung isang lalaking paalis. Inis naman akong nagsisigaw at kinalampag yung kulungan. Tumigil lamang ako nang mapagod at sumakit na ang lalamunan ko. Nakakainis. Mangiyak-ngiyak kong sabi bago maupo sa isang gilid. I swear, I'll make him pay. Saka kamukmuk ko doon. Nakatulog na lamang ako. Masakit ang leeg ko nang magising ako at nangangawit dahil nakaupo lamang akong natulog. Oh, kamusta ang sleepover? Kumulo agad ang aking dugo nang lumitaw ang lalaking humuli sa akin. Ganda ng tulog mo kanina. Nakanganga ka pa. You will pay for this, scumbag. Galit kong sabi sa kanya. You will pay for this, scumbag. Panggagaya nito sa akin.
Gusto kong sumabog dahil sa sobrang galit pero pinilit ko na lang na ikalma ang sarili ko. Huminga ako ng malalim at muling tumingin sa nakakairitang lalaki. Give me my phone. Tatawagan kong authority namin para isettle ang kabaliwan mo. Mahinahong sabi ko sa kanya. Lobat ang phone mo. Wala ring charger dito kahit mananatili ka dyan hanggang mamayang gabi. Sagot nito. Baliw ka ba? Ayan na. Sumabog na nga ako. Siguradong nag-aalala ng parents ko sa akin. Isa pa, may meeting pa akong pupuntahan. Nag-make face lang walang hiya. Inis ko naman siyang hinablot sa damit. Dahilan para mauntog siya sa selda. Nakakainis ka! Inis kong sabi bago siya sabunutan. Aray, bitawan mo ako. Ide-demanda na talaga kita eh. Kuya! Nabitawan ko siya nang may babaeng nagsalita. Lumingon ako sa babae at parang nabuhayan ako nang makilala ko siya. Sarah! Pagtawag nito sa akin. Tinulak niya ang lalaking buwisit at hinawakan ako sa kamay. Sarah! Bakit nandiyan ka? Alalang tanong nito. Nakita ko yung kotse mo malapit sa amin eh. Alam ko na agad na sira kaya't dinala ko sa pagawaan. Akala ko nakauwi ka na kagabi. Paano nakapunta ka rito? Mangiyak-ngiyak kong itinuro yung lalaking humuli sa akin. Because of him. Dito niya ako pinatulog. Hinuli niya ako nang walang dahilan. May dahilan yun ah. Sagot nito. Faye, pinahirapan ako ng lalaking yan. Sumakit ang leeg at katawan ko dahil sa kanya. Pinakita ko ang namumula kong braso. Look oh, nagkakarashes na ako dahil sa alikabok at kagat ng lamok. Arte-arte mo? Dinig kong sambit ng lalaki. Hinarap naman ni Faye ang lalaki at 3 beses itong hinampas. Kuya, alam mo bang special guest ko si Sarah sa birthday ko? Hindi siya umattend ng business trip para sa birthday ko. Tapos ganito lang gagawin mo sa kanya. So, they are really siblings. Pakawalan mo na siya, kuya. No, kailangan niyang pagbayaran ng violations niya. Kuya Frost! Napasuntok naman sa hangin itong lalaking nagngangalang Frost bago buksan ang kulungan. Mabilis naman akong yumakap kay Faye nang makalabas ako. Para akong ibong nakawala sa hawla. Thank you, Faye! You really saved me. I love you. Madramang saad ko. Sarah, sorry sa nangyari ah. Sabi nito. Don't worry, hindi na ulit mauulit to. Halika na kay Kapitan, makikipag-areglo tayo. Bago kami makaalis doon, nilingon ko muna yung Frost at binigyan ng nakamamatay na tingin. Maganda ang physical appearance niya pero ang pangit ng kalooban niya. Dahil sa kanya, hindi ako nakapaglinis ng katawan. Hindi rin ako nakapag-skincare. Kainis talaga. Nakipag-areglo nga kami sa kapitan bago ko tuluyang paalisin. Mag-iingat ka ha, sabi ni Faye. Text mo ako agad kapag nakauwi ka na. Nakangiting tumango naman ako bago siya halikan sa pisngi. Pagkatapos nga ng insidenteng yon, hindi na nagtagpo ang landas namin ni Frost. Laking pasasalamat ko naman dahil baka masipa ako ulit ang tutoy niya. Where are you going again, Sarah? Napahinto ako sa pagsakay ng kotse ko nang marinig ang boses ni Elle. Medyo friend ko siya. Medyo lang. Nilalapitan niya lang kasi ako dahil sa kuya ko. To my best friend, sagot ko. Why? Kay Faye na naman? Oh, come on, Sarah. Bakit nakikipagkaibigan ka sa low cheap na kagaya niya? Look, ang yaman-yaman niyo. Hindi ka bagay sa mundong ginagalawan niya. Sa akin ka nilang makipag-bonding. Nakaramdam naman ako ng inis dahil sa sinabi niya. Lou, pwede ba? Stop disrespecting my best friend. Medyo inis kong sambit. At saka, mas gusto ko siyang kasama dahil totoo siya. Hindi kagaya mo na lumalapit lang sa akin para sa kuya ko at sa pera ko. Umirap ako ng bongga sa kanya bago sumakay sa car ko. Dumiretso ako sa coffee shop kung saan nagtatrabaho si Faye. Doon ko rin nakilala si Faye sa coffee shop. May nambasto sa akin tapos pinagtanggol niya ako. Then, we became friends. Nung una ayaw niya pa dahil baka raw sabihan siyang pineperahan ako. Buti na lang at napilit ko siya. All my life,
Si Faye lang naging totoong kaibigan ko. Isa pa, mas naging family ko ang family niya. Alam ko rin namang may kuya siya. Hindi ko naman expected na yun pala yung lintik na humuli sa akin at hinayaan akong mag-overnight sa kulungan. Faye! Masayang bati ko sa kanya nang makapasok ako sa loob ng coffee shop. How are you, my girl? Ilang days din tayo hindi nagkita. Wait, bakit nakabihis ka na? Uwi ka na? Inatake na naman ng high blood si nanay eh. Sagot nito. Si Tia kasi, pinasakit na naman ang ulo niya. Ayun, pakakalmahin ko muna. I'll come with you. Tugon ko. Hinawakan kong kanyang kamay at hinila siya palabas ng coffee shop. Dumiretso kami sa kotse ko na agad kong pinaandar. Saglit nga lamang ay nakapunta kami sa kanila. Bumaba agad kami ng kotse at pumasok sa loob. Nanay, kumalma ka nga. Kahit gusto kong mairita nang makita si Frost, mas pinili kong ikalma ang sarili ko. Huwag mo nang isipin niya si Tia, pangit yun. Pero sinisiraan niya tayo. Sagot ni Nanay Belle. Ikaw, sinisiraan ka niya. Sinisira niya ang reputasyon mo bilang isang tanod. Wala namang naniniwala sa kanya. Sagot ni Frost. May maniniwala bang may pangit na reputasyon ng gwapo mong anak? Napakahangin. Nanay Belle, umiksena na ako. Hindi sa pag-ano pero alam ko kung papaanong pag-aanin ang loob ni Nanay Belle. Anong ginagawa mo ritong anak araw ka ha? Maangas na tanong ni Frost sa akin. Anong pakialam mo? At saka hindi ako anak araw, okay? Ikaw yun dahil maasim ka. Inirapan ko siya bago lapitan si Nanay Belle. Nay, huwag ka na pong magalit. Alam mo namang it's bad for your health, right? Bahala ka. Iiyak na naman tong si Faye. Sorry na. Tugon nito. Sadyang nadala lamang ako ng emosyon ko eh. Mas lalo lang yatang maha-high blood si nanay dahil dyan sa kaartehan mo eh. Nagsalita na naman si Frost. Are you talking about me? Lo, assuming ka? Gosh! I badly want to hit his face using my 3-inch sandals. Frost, huwag mong inaaway si Sarah ha? Saway sa kanya ni Nanay Belle. Nanay, salbahe yang si Kuya eh. Sabi naman ni Faye. Palagi niya pong inaaway si Ate Sarah. Siguro, crush na po si ate. Manahimik ka nga, Faye. Yan, crush ko. In her dreams. Inis na sagot ni Frost. Mabuti naman. Wala rin kasi akong planong magustuhan pabalik ang kagaya mong mayabang. Tugon ko bago umirap. You're not my type. You're not handsome naman, no? Hindi raw handsome pero natulala sa akin nung una akong makita. Natawa ng pagak si Frost. Ay, baka love at first sight yung naramdaman mo. Grabe, iba talagang karisma ko. Gosh, too much air are floating. Anong pake ko? Ano ring pake ko? Parehas kaming nagtagisan ng masamang tingin. Napaiwas lang kami nang humarang si Faye sa pagitan namin. O kalma na, tama na yan. Sabi ni Faye. Sa ginagawa niyong yan, iniisip ko tuloy na magkakatuluyan kayong dalawa. Yok! Sabay naming saad ni Frost. The more you hate, the more you love. Nakangising sabi ni Faye. Sinamaan ko naman siya ng tingin. Oo na, joke lang. Huwag na pong magalit. Napahinga na lang ako ng malalim. Nanay Belle, bibili lang kaming merienda ni Faye for you, okay? Hindi ko na sila hinintay magsalita at hinila na lang basta si Faye. Hindi ko kayang tumagal na kasamang malditong si Frost na yon. Kairita. Sarah, paano kung kayo talaga ni Kuya Frost? Nakangising sabi ni Faye. Faye, stop shipping me with your kuya, okay? Napairap na lang ako. I will never like him. Ayoko sa kagaya niyang maldito at mayabang. Ayoko sa lalaking hindi gentleman at puro yabang lang. Mabait naman si Kuya Frost. Misunderstanding lang nangyari sa inyo, okay? Sagot ni Faye. Stop, okay? Bahala ka, magagalit ako sa'yo. Napatawa naman si Faye bago yumakap sa braso ko. Oo na, hindi na.
Natatawang sabi niya. Pero kapag nagbagong isip mo, sabihin mo lang agad sa akin ha. Akong bahala. Ilalakad kita kay Kuya Frost. Faye, I will never like him. Itaga mo yan sa bato. Huwag magsasalita ng tapos. Faye Sandoval? Tumawa lamang ito. Gosh, iship na niya ako sa lahat, wag lang sa nakakairita niyang kapatid. Frost point of view. Pasipol-sipol ako habang palabas ako ng kwarto ko. Nakaboxer lang ako at may nakasampay na tuwalya sa aking balikat. Maganda ang gising ko ngayon dahil day off ako. Hindi muna ako ang gwapong tanod. Gwapo lang muna ako. Faye, anong almusal? Tanong ko habang pasayaw-sayaw at nagtitimpla ng kape ko. Kuya Frost, bakit ka nagkakaganyan? Dinig kong tanong ni Faye. Hindi ko pa rin siya nililingon. Ayokong mabadrip ako sa mukha niyang parang papel na palaging nakasimangot. Ano naman pakialam mo? Dapat lang na binabalandra kong magandang katawang... Napatigil ako dahil nang humarap ako sa kanya. Kasama niya pala si Sarang Maldita. Bakit ka nandito? Singhal ko kay Sarah. Mabilis kong itinapi sa katawan ko yung tuwalya. I didn't know that you're like that. Sagot nito. Nakakawalang gana tuloy kumain. Anong nakakawalang gana ha? Sus, siguro tinititigan mo talagang katawang ko no? Ngumisi ako sa kanya. Kaya rin siguro palagi kang nandito dahil gusto mo kong makita. Too much air, Frost. Kahit pa hindi kita kilala, palagi na akong nandito. Tugon nito. Wala akong time para puntahan ka. You're not even worth it. Hindi ka lang mahal siguro sa inyo. Nakangising sabi ko. Nanlaki ang mga mata niya dahil sa sinabi ko. Maya-maya lang ay bigla itong umiyak kaya't natigilan ako. I hate you! Padabog itong tumayo bago lumabas ng bahay. Napakurap-kurap naman ako habang nakatanaw sa pinto na kanyang nilabasan. Anong nangyari dun? Nakakainis ka talaga, kuya. Singhal sa akin ni Faye. Hindi mo dapat sinabi yun kay Sarah. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan niya sa pamilya niya. Hindi ko naman alam. Mahinang sabi ko. Hindi siya pansin sa kanila kaya palagi siyang nandito. Dito siya nakahanap ng pamilya tapos ginanon mo pa siya. Paano kapag hindi na bumalik si Sarah dito, ha? Sinamaan niya ako ng tingin. Mag-sorry ka sa kanya. Kailangan mapabalik mo siya rito ngayong araw, ha? Ngayon dito sa bahay. Kung ayaw mong malintikan ka sa akin. Bakit ko naman gagawin yun? Ipapasuntok talaga kita kay tatay. Wala kang konsensya. Tumayo si Faye at may inilapag sa lamesa. Itong address niya. Puntahan mo siya, okay? Diyan ka na nga. Papasok na ako sa work. Sabi nito. Bago pa ako makapagsalita, mabilis nang umalis si Faye. Napabugan naman ako ng hangin bago lumapit sa lamesa at kuhanin yung papel. Napasimangot na lamang ako habang nakatingin sa papel. Bakit ko naman siya susuyuin? Sino ba siya? Kumain na lamang ako bago bumalik sa kwarto ko. Wala akong planong suyuin si Sarang Maldita. Pero natagpuan ko na lamang ang sarili kong nakasakay sa motor ko at nagmamaneho patungo kila Sarah. Nakakainis naman oh. Bulong ko habang nagmamaneho. Hindi kasi kinaya ng gwapong konsensya ko. Lalo pat pumapasok sa isipan ko kung papaanong umiyak si Sarah. Ilang sandali lamang ay nakarating ako sa isang malaking gate. Private village kila Sarah. Kaya medyo nahirapan ako makapasok. Mabuti na lang at kilala si Faye rito. Yaman pala niya. Bulong ko. Maayos kong pinark ang motor ko bago lumapit sa gate at nag-doorbell. Bumukas naman yun at iniluwa lang isang security guard. Sino ho sila? Tanong nito. Frost ho. Nandyan ho ba si Sarah? Pagtatanong ko. Nasa loob po eh. Tugon nito. Pasok ho kayo. Nagtaka naman ako. Hindi ba dapat ay mahigpit sila? Bakit pinapasok agad nila ako? Siguro dahil gwapo ako. Naitawag po ni Ma'am Faye ang tungkol sa inyo. Sabi ng gwardya. Hanip ang kapatid ko ah. Parang mas kapatid pa yata ni Sarah yun. May sumalubong sa akin na isang katulong at iginiya ako patungo sa loob ng bahay. Masasabi kong mayaman talaga si Sarah. Ang ganda ng bahay nila. Halatang malaking tao ang pamilya niya. Yung style ng bahay nila,
ay parang tinitirhan ng mga mata pobreng mayayaman sa pelikula. Yung tipong sobrang laki pero ang lungkot naman. What are you doing here? Napalingon ako sa hagdan nang marinig ko ang boses ni Sarah. Nakapambahay na siya at halata sa mukha nito na umiyak siya. Namamaga kasi mga mata niya at namumula ang kanyang ilong. Pinapunta ako ni Faye. Sagot ko. Pero bakit nauutal ako? Umalis ka na. Masungit na sabi nito. Don't worry, hindi na rin ako pupunta sa inyo para wala kang masabi. Sorry na, huwag ka nang magalit. Mahinang sabi ko. Hindi ko naman sinasadya na masabi yun eh. Ang gusto ko lang naman ay pikunin ka. Hindi ko naman alam na hindi ka talaga mahal ng pamilya mo. Are you here to say sorry o paiiyakin mo lang ulit ako? Sinamaan ako nito ng tingin. Kung labag sa loob mong humingi ng tawad, umalis ka na lang. Hirap talagang manuyo ng babae oh. Sincere nga akong nagsosorry. Di naman ako magsasayang ng gas para puntahan ka kung labag sa loob kong lahat. Tugon ko. Huwag ka nang magalit. Ililibre na lang kita. Pero hindi yung mahal oh. Hanggang 500 lang budget ko. We, ililibre mo talaga ako? Oo nga. Ayaw mo ba? O sige na, uuwi na lang ako. I didn't say anything. Wait me here. I'm just gonna kuha my bag. Parang bata itong nagtatakbo paakyat ng hagdan. Napailing-iling naman ako bago mapahinga ng malalim. Cute rin naman pala siya. Ilang sandali lamang ay bumaba na to. Literal na kinuha lang niya ang bag niya. Hindi na siya nagpalit. Isang fitted sandot hanggang hitang short ang kanyang suot. Hindi ka ba magpapalit? Tanong ko sa kanya. Mainit sa labas, baka masayang ang sunscreen mo. Malapit lang naman ang pupuntahan natin eh. Sagot niya. Tumango na lamang ako bago maunang maglakad. Lumabas kami ng bahay nila at dumiretso sa motor ko. Hindi sa pagmamayabang pero naka-big bike ako. Ang tagal kong pinag-ipunan tong big bike na to ah. Kaya ito ang first love ko. We're gonna ride with that big bike? Tanong ni Sarah. Oo. Sagot ko bago kuhanin yung jacket sa compartment at iabot sa kanya. Oh, suotin mo. Kinuha naman niya yun at sinuot. Wala akong dalang helmet kaya't magdadahan-dahan na lang ako sa pagdadrive. Sabi ko sa kanya. Tumango lamang ito habang nakatingin sa motor ko. Mukhang first time nitong Disney princess na sasakay ng motor. Kaya inalalayan ko siya. Siya na munang pinasakay ko bago ako sumakay. Oh, bakit nakayakap ka? Tanong ko bago siya tingnan mula sa side mirror. Gusto mong chumansing sa abs ko ano? Huwag kang makapal. First time kong makasakay sa motor kaya't natatakot lang ako. Sagot nito. Wala akong planong samantalahin ka. Hindi mo kasi deserve. Mukhang okay na siya. Nakakapagtaray na eh. Mabagal lang ang takbo ko at wala nga kaming helmet. At ilang sandali nga lamang ay narating na namin ang lugar kung saan gustong magpunta ni Sarah. Dito? Paninigurado ko nang makababa na kami. Ang expected ko kasi ay sa isang luxury place niya trip. Hindi ko akalain na dadalhin niya ako sa mga nagtitinda ng street foods. Dito kami madalas mag-date ni Faye. Nakangiting sagot niya. Let's go na dahil gutom na ako. Nauna itong naglakad palapit sa mga nagtitinda. Napailing naman ako bago siya sundan. Hinayaan ko siyang bumili ng mga gusto niya. Ako naman ay tahimik lang na pinagmamasdan siya at tagabayad niya. Siyempre, bumili rin ako ng akin dahil nagutom rin ako. Grabe, mauubos mong lahat yan? Hindi makapaniwalang tanong ko habang nakatingin sa lamesa naming puno ng pagkain. Lahat kasi binili niya. Baka naman magkasakit ka niyan. Oh, hindi ako concerned na. Kaargo kita dahil ako ang nanlibre. Don't worry, hindi kita itadamay kung sakaling magkasakit ako. Sagot niya bago ako irapan. Nagsimula na siyang kumain kaya't nagsimula na lang din ako sa pagkain. Patingin-tingin ako sa kanya habang kumakain kami. Ang arte-arte niya pa rin. Pero yung hindi nakakainis tingnan. Mabilis naman akong napaayos nang mapagtanto kong nakangiti na ako habang nakatingin sa kanya. Anak ng tokwa. Bakit parang nai-inlove na ako ah? Cringe naman. Kuya, bili ka na pong bracelet. Napalingon ako sa batang babaeng nagsalita. Couple bracelet po ito. Bagay po ito sa inyo ng asawa mo. Asawa?
Bakit parang masaya sa feeling? Magkano ba yan? Tanong ko. 50 lang po. Tumango naman ako bago siya abutan ng 100. Keep the change na kaya tuwang-tuwa naman ng bata. Ibibigay mo ba sa akin yung isa? Nagsalita si Sarah kaya't napalingon ako sa kanya. Hindi Tanggi ko bago umiwas ng tingin. Di naman kita asawa eh. Itatabi ko to para ibigay sa future asawa ko. Ang sama ng ugali mo. Hindi ka sana magkaroon ng asawa. Masungit niyang saad. Nye. Umirap to sa akin bago nagpatuloy sa kanyang pagkain. Tahimik na lang ulit kami hanggang sa matapos kami sa pagkain. Hindi nga ako makapaniwala na naubos niya lahat ng kanyang binili. Tataba na naman ako nito. Nakangusong sabi niya. Mabuti nga yun eh. Hindi yung ganyang payat ka. Saad ko. I'm not payat, okay? I'm sexy. Oo na, arte mo. Nagpahinga kami saglit bago kami umalis. Hinatid ko na si Maldita dahil wala na naman siyang gustong puntahan. Thank you for the day. Nakangiting sabi niya bago hubarin ang jacket ko at ibalik sa akin. I'm not galit na sa'yo, okay? Just don't do that again. Oo na, tugon ko. Sige na, pumasok na sa loob ng bahay niyo. Ngumiti naman to at tumalikod. Akmang papasok na siya pero napalingon ulit siya nang tawagin ko siya. Why? Tanong nito. Kinuha ko naman ang isang bracelet at inabot ko sa kanya. Sa'yo na lang. I thought para yan sa future wife mo. Kinuha niya sa akin yung bracelet. Are you thinking na ako na ang future wife mo? I knew it. You like me. Asyumera ka. Matagal pa bago ako magkaroon ng asawa kaya baka maluma. Masungit kong sabi. Diyan ka na nga. Tumawa naman to dahil sa aking reaksyon. Inirapan ko naman siya bago sumakay sa motor ko at mabilis yung paandarin. Habang nagmamaneho, napalingon ako sa kaparis na bracelet na suot ko na. Namalayan ko na lang na nakangiti na naman ako. Nababaliw na yata ako. Sarah's point of view. May itinatago rin palang bait sa katawan si Frost. Akala ko kasi forever ng masamang budhi niya. Ang ganda ng bracelet mo ah. Nakangiting sabi ni Faye habang nakatingin sa bracelet ko. Actually may kahawig nga yung bracelet mo eh. Frost gave this to me. Nakangiting sabi ko. Ayun, kamukha ng kay Kuya Frost. Ngumisi siya sa akin. Anong meron? Bakit may nagaganap na couple bracelet ha? Huwag kang mag-isip ng kung ano dyan. Binigay niya lang talaga to bilang pambawi. Tugon ko. Uy, bakit couple bracelet? Shut up, Faye. Walang mali siya, okay? Hindi ito tumigil at nagpatuloy pa rin sa pang-asal sa akin. Kaya't malakas ko siyang hinampas ng unan ko. Day off niya ngayon kaya't nag-day off rin ako. Nandito kami ngayon sa bahay dahil nag-movie date kaming dalawa. Ma'am Sarah, nandyan po ang parents ninyo sa baba. Napatigil ako sa paghampas kay Faye nang marinig ko ang boses ng isa sa mga maid namin. Okay, susunod na po ako. Sagot ko. Excited ako dahil ang tagal ding nawala nila mami. Baka magalit ang mami mo dahil nandito ako. Sabi ni Faye. Hindi yan. Sagot ko. Bumaba kaming dalawa. Mabilis kong nilapitan sila mami. Pero natigilan ako at nawala ang aking ngiti nang sampalin niya ako. Raquel! Pagsasalita sa kanya ni Daddy. Huwag kang makasalubong-salubong sa akin ng ganyan, Sarah ha? Madiing sabi ni Mami. Akala mo ba hindi ko alam ang mga pinaggagawa mo habang wala ako? Puro ka lande! Hindi naman po Mahinang sagot ko. Nakayuko na lamang ako dahil sa hiya. Nahihiya ako kay Faye dahil nakita niya pa yon. Mas gusto ko kasing mapahiya na lang sa ibang tao kesa sa mga malalapit sa akin. Hindi ako pinansin ni Mami at padabog na lang na umalis. Napakagat na lamang ako sa ibabang labi ko para pigilan ang aking luha. Simula pagkabata, ganito na ako itrato ni Mami. Hindi niya kasi ako anak. Anak ako ni Daddy sa pagkakamali. Anak ako sa labas. I'm sorry, Sarah. Sabi ni Daddy bago ibigay sa akin ang credit card niya. Bilhin mo ang lahat ng gusto mo. Kakausapin ko lang ang mami mo. At si Daddy, never niya akong kinomfort.
Puro pera lang ang panuhol niya sa akin. Sarah, nilingon ko si Faye at tuluyan ng naiyak. Sorry, nasaksihan mo pa yun. I'm sorry, Faye. Ano ka ba? Bakit ka nagsusuri? Hinila ako nito't niyakap. Ako nga ang dapat na magsorry dahil hindi kita naipagtanggol eh. Humiwalay to sa yakap at pinunasan ng aking luha. Tara, doon na lang tayo sa amin. Walang mananakit sa'yo doon. Doon ka muna at huwag kang bumalik rito. Hindi muna kita ibabalik dito. Tumango naman ako. Hinila niya ako pabalik sa kwarto ko. Pinag-impake niya ako ng mga damit ko. Umalis nga kami pagkatapos kong mag-impake. I'm so thankful talaga dahil nakilala ko si Faye. Kung hindi, baka wala akong kakampi. Sarah! Napangiti ako nang sinalubong ako ni Nanay Belle. Nay, kinidnap ko muna si Sarah. Sabi ni Faye. Kahit anong mangyari, hindi natin siya iuwi, okay? Dito lang siya hanggang sa umalis ang parents niya. Tumango naman si Nanay. Kahit hindi na umuwi si Sarah, okay lang. Kahit nga pakasalan niya si Pros, okay lang eh. Anong pakasalan? Pinag-uusapan niyo na naman ako Napalingon kami sa nagsalita. Si Frost. Suot nito ang pangtanod outfit niya. Oh, nandito ka pala. Tanong nito sa akin. Kinidnap ako ni Faye. Sagot ko. Na paano yung pisngi mo? Bakit namumula? Tanong niya. Mabilis ko namang sinapo ang pisngin ko't umiwas ng tingin. It's nothing. Mukhang nahinuha nila na ayokong pag-usapan kaya dinala na ako ni Faye sa kwarto niya. Tabi kaming natulog na dalawa. Magpahinga ka na muna rito Nakangiting sabi ni Faye. Magluluto ako ng comfort food mo para hindi ka na malungkot. Thank you, Faye. You're the best. Ngumiti lang ito bago lumabas ng kwarto. Napahinga naman ako ng malalim bago simulang ayusin ang mga gamit ko. Psst! Napalingon ako sa bintana nang may bumaswit. Bahagya akong nagulat nang makita ko si Frost doon. Anong ginagawa mo dyan? Tanong ko bago siya lapitan. Namboboso ka ba? Anong namboboso? Ipapaalala ko lang na tanod ako, okay? Umirap ito. Bakit ka nga nakasilip? Hindi ito sumagot. Maidinampi lang itong malamig na bagay sa pisngi ko kaya't bahagya akong napaigtad. Sinampal ka sa inyo? Tumango naman ako. Huhulaan ko. Mamay mong sumampal sa'yo, no? May bakas kasi ng fake nails. Mahina naman akong napatawa dahil sa kanyang sinabi. Hate kasi ako ni Mami. Anak kasi ako sa labas. Mahinang sagot ko. Hindi ko rin naman siya masisisi kung bakit ganun siya kagalit sa akin. Mali pa rin yun. Tatay mo yung nagloko. Bakit ikaw ang sasaktan niya? Napailing-iling to. Huwag ka na munang umuwi sa inyo kung gaganunin ka lang sa inyo Napanguso naman ako bago itango ang ulo ko. Ewan ko, mas gumaan ang pakiramdam ko dahil kausap ko si Frost. Hindi na ako kinakain ng inis. Ganito siguro kapag matured na. Frost, uy, anong ginagawa mo dyan? Parehas kaming napatalon sa gulat nang may lalaking sumulpot. Oh, ikaw yung kinulong ni Frost Binabahay ka na niya? Siya yung isa pang gwapong tanod. Anong binabahay? Sa amin lang muna siya tumutuloy dahil may nangyari. Sagot ni Frost. Teka nga, bakit ba nandito ka? Doon ka na nga sa barangay. Pinasusundo ka kasi ni Kapitan. Sagot nito bago muling tumingin sa akin. Hi, ako nga pala si Drew. Pwede mo kong tawaging baby o kaya love. Ako si Sarah. Nakangiting pakilala ko. Makikipagkamay sana ako sa kanya pero biglang binigay sa kanya ni Frost yung towel na may yelo. Aalis na tayo. Sabi ni Frost sa kanya bago ito hawakan sa kamay at hilahin. Napatawa naman ako habang nakatanaw sa kanila. Nagbabatukan pa ang dalawa at mukhang nagsasagutan pa. Ibinaba ko ng kortina ng bintana bago ako dumiretso sa kama at mahigaron. Sa sobrang komportable ko at pakiramdam na safe ako, nakatulog na ako. Napahaba ang tulog ko dahil gabi na nang magising ako. Nakangusong tumayo ako at lumabas ng kwarto. Wala sila nanay. Si Frost agad ang bumungad sa akin. Nagpunta sa patay sila nanay at tatay. Si Faye naman pumasok na.
Mamayang 10 pa raw ang uwi niya. Ikaw lang ang kasama ko rito? Tanong ko. Wow, parang ayaw mo ah. Sumimangot to. Maswerte ka nga dahil gwapong magiging bantay mo eh. Too much air, Frost. Umirap ito. Magbihis ka, walang pagkain kaya sa labas tayo kakain. Are you asking me for a date? Tanong ko. Anong date ang pinagsasasabi mo? Sakit mo na siguro ang pagiging asyumera mo. At sakit mo na rin siguro ang pagiging masamang tao. Inirapan ko siya bago bumalik sa kwarto. Nagbihis lang ako ng simple. I don't have any t-shirt kahit nagsando na lang ako. Hindi ka kaya magkapulmonya niyan? Bungad sa akin ni Frost nang makalabas ako. Ang lamig-lamig sa labas tapos ganyan lang ang susuotin mo. I don't have any t-shirt. Tugon ko. Isa pa, bagay naman sa akin ah. Ang sexy ko kaya sa outfit na ito. Aanhin mo kung magiging sexy kung magkakapulmonya ka naman. Umirap to sa akin bago pumasok sa kanyang kwarto. Nang makabalik to, may dala itong itim na t-shirt na agad niyang iniabot sa akin. Ayan, hiramin mo na muna. Para rin ma-feel mong kayakap mo ang gwapong kagaya ko. Whatever. Isinuot ko yung t-shirt. Malaki siya pero ayos lang naman. Isa pa, sobrang bango ng t-shirt niya. Lumabas kami ng bahay at dumiretso sa motor niya. As usual, nakayakap na naman ako sa kanya. This time, may helmet na rin kami kaya't medyo mabilis ang pagpapaandar niya. Hindi ko alam kung saan kami pupunta pero ilang saglit lamang ay nakarating kami sa isang park. Isang park na maraming nagtitinda at maraming tao. Tara, doon tayo sa sisigan. Hinawakan ito ang kamay ko. Habang naglalakad ay nakatingin lamang ako sa kamay naming magkahawak. Kung dati, inis na inis ako at gusto siyang sakalin, ngayon feeling ko sobrang safe ko kapag kasama ko siya. Feeling ko walang makakapanakit sa akin. Nakarating kami sa isang sisigan. Si Frost ang umorder at hinayaan ko naman siya. May tiwala naman ako sa kanya dahil food is life rin siya. This is so good! Nakangiting sabi ko nang matikman ko ang pagkain. Grabe, ang sarap niya talaga. Kalmahan mo, nagiging OA ka na naman. Sabi nito. Hindi ko na siya pinansin at nagpatuloy na lamang sa pagkain. Habang kumakain, yung isa sa mga waitress ay nakiupo sa table namin. Ang tagal mo nang hindi pumupunta rito ah. Pabebeng saad ng babae. Alam mo ba, sobrang nangungulila na ako sa'yo. Ada, hindi mo ako magulang para mangulila ka sa akin. Tugon ni Frost sa babae. Isa pa, magtrabaho ka na nga. Baka ma-issue na naman tayo na mag-asawa tayo. Sila? Mag-asawa? Hindi bagay. Ayos lang naman sa akin yun. Nakangiting sagot ni Ada bago bumaling sa akin. Oh, may kasama ka pala? Sino siya? Pinsan mo? Ang ganda-ganda ko tapos hindi niya ako napansin. I'm Sarah. Nakangiting pakilala ko sa kanya. Ako si Ada. Sagot niya. Magiging pinsan mo na rin ako soon. Magpapakasal na kasi kami ni Frost. Hindi ko akalain na ganito pala ang mga type ni Frost. Ada, huwag kang magkalat ng fake news. Nakasimangot na sabi ni Frost. Isa pa, hindi ko siya pinsan. Asawa ko siya. Binabahay ko na nga eh. Napakurap-kurap naman ako dahil sa sinabi ni Frost. What? May asawa ka na? Hindi makapaniwalang tanong ni Ada. Hindi ako naniniwala. Hindi ko naman nabilita ang ikinasal ka ha. Hindi lang kita inimbita. Sagot ni Frost. Doon ka na Ada. Baka mag-away pa kami ng asawa ko nito. Padabog namang umalis si Ada. Why did you say that? Utal kong tanong kay Frost. Crush mo ba ako at gusto mong maging asawa ko? Gusto ko lang mapaalis si Ada. Huwag kang assuming. Sagot nito at umiwas ng tingin. Kumain ka na lang dyan ng kumain. Napasimangot naman ako. Akala ko gusto niya na ako. Handa naman akong bigyan siya ng chance dahil mukhang okay naman siya at compatible naman kaming dalawa. Pagkatapos kumain, inaya akong maglakad-lakad ni Frost. Nilibre niya ako ng ice cream para daw dessert. Nood tayo ng fireworks.
Sabi ni Frost at tumango lamang ako. Nakarating kami sa malawak na field na maraming tao. Naupo si Frost sa damuhan, kaya't naupo na lamang din ako. Dapat pala isinama natin si Faye. Sabi ko, masaya kasing kasama si Faye eh. Bakit? Hindi ba ako masayang kasama? Tanong ni Frost. Boring ba akong kasama? Hindi naman. Nakakapikon ka lang dahil ang hilig mong mambara. Masungit kong sabi. Hindi rin kita magets. Masyado kang mixed signal. Napurga kasi ako ng ginisa mix. Pagbanat niya. Gosh, ang corny niyang bumanat ano? Nawala ang atensyon ko kay Frost nang biglang may pumutok sa langit. Wala sa sariling napangiti ako nang makita ang magagandang fireworks na pumuputok sa kalangitan. Sa isang iglap, natanggal ang lahat ng bigat na nararamdaman ko. Feeling ko ay naging malaya ako at naging okay. Ang ganda! Nakangiting sabi ko. Maganda nga. Napalingon ako kay Frost at nakatitig to sa akin habang nakangiti. Sobrang ganda. Dagdag pa nito. Frost! Unti-unting lumapit ang mukha nito sa akin at sa isang iglap, namalayan ko na lamang na magkatagpo ang labi naming dalawa. Frost's point of view. Lintik. Hindi ako makapaniwalang ginawa ko yun. Nasaan na yung sinasabi kong hindi ako magkakagusto sa malditang maarte na yun? Bakit gusto ko na siya? Bakit? Binuhusan ko pa ng asin ang sarili ko para masiguradong hindi niya ako ginayuma. At wala namang nangyari. Ibig sabihin, ako ang may problema. Puso kong nagdesisyon na mahalin ko siya. Uy, problema mo. Nabalik ako sa ulirat nang tapikin ni Drew ang balikat ko. Paano ka? May problema ka ba? Wala. Sagot ko. Sus, sa akin ka pa talaga maglilihim ha? Natawa ito. Ano nga, promise hindi kita huhusgahan. Wala. Iniisip ko lang yung isa ko pang kaibigan. Pagsisinungaling ko. Sinabi niya kasing hindi siya mahuhulog sa isang maarte at malditang babae. Kaso nahulog ang mokong eh. Ang malala pa, hinalikan niya yung babae. Alam mo, ang maganda mong gawin, mag-usap kayo ni Sarah. Malay mo, gusto ka rin niya. Sabi nito kaya't napatangu-tangu ako. Teka, bakit kami ni Sarah? Kaibigan ko nga yun, hindi kami ni Sarah yun. Pagmamaang-maangan ko pa. Frost, hindi ako pinanganak kahapon. Alam kong sarili mo tinutukoy mo. Natatawang sabi nito. Isa pa, wala ka namang kaibigang single maliban lang sa akin. Kainis? Nahuli pa tuloy. Nawala ang atensyon namin sa problema ko nang dumating ang isa pa naming kasamahang tanod. May nagwawala raw sa court at saksakan kaya kailangan naming rumisponde. Nang makarating kami sa court, nagkakagulo nga. Nagwawala na naman yung notorious na lasinggero sa amin. Anong pinagmula ng away? Tanong ko sa isang lalaki. Ikaw pala, Frost. Sabi nito. Tatay mo yung kaaway ni Bulog. Paano? Binastos yung magandang babaeng nakatira sa inyo? Pinipilit halikan kaya't nagalit ang tatay mo. Kumulo naman ang dugo ko dahil sa narinig ko. Lumapit ako dun at nakita ko si Sarah sa isang gilid. Mangiyak-ngiyak to habang yakap ni Faye. Si tatay naman ay pilit pinakakalma ni nanay. Hoy Bulog! Hinampas ko ang kamay ni Bulog gamit ang batuta na hawak ko. Kaya't nabitawan niya ang kutsilyo. Hindi ka ba marunong madala ha? Asawa at tatay ko pang binastos mo. Muli ko siyang hinampas ng batuta para magdala na talaga siya. Hindi sa pagmamayabang pero takot sa kagwapuhang taglay ko to. Pasensya na, Frost. Hindi ko naman kasi alam. Naiiyak na sabi nito. Sorry na. Anong sorry? Tingnan mo. Takot na takot ang baby girl ko. Singhal ko sa kanya. Pre, ang corny naman ng pakinggan. Bulong sa akin ni Drew. Baby girl, naku, lumang-luma na yan. Ikaw ang hahampasin ko ng batuta kapag hindi ka tumigil eh. Banta ako sa kanya. Napatikom naman agad siya ng bibig. Binalingan ko yung ibang tanod. Damputin na to. Hindi natin to pagbabayarin ng penalty para madala na.
Tingnan ko lang kung umulit ka pa sa parusang ire-request ko. Bago nila damputin si Bulog na masyadong isinabuhay ang palayaw niya, hinampas ko ulit siya sa binti. Nilapitan ko si Sarah na umiiyak at pinunasan ng luha nito. Ayos ka lang ba? Alalang tanong ko sa kanya. Nasaktan ka ba? I'm fine. Sagot niya. Thank you for helping me. Hinila ko naman siya at ikunulong sa aking bisig. Nagkantsawan naman ang mga tao pero hindi ko sila pinansin. Napahiwalay lang kaming dalawa sa isa't isa nang may humila sa kanya. Isang matangkad na lalaki ang biglang umiksena. Kuya Sid! Gulat na sabi ni Sarah habang nakatingin sa lalaki. Anong ginagawa mo rito? Uuwi na tayo. Sagot lang ng lalaki. Akmang aangal ako pero may humampas sa likuran ko. Hindi ko alam kung sinong gumawa nun dahil sobrang sakit. Nang makabawi ako, wala na si Sarah sa harapan ko. Kuya, ayos ka lang? Alalang tanong ni Faye bago ko alalayan. Si Sarah, tanong ko. Kinuha ng kapatid niya. Sagot nito. Tara muna sa bahay, lalagyan ko ng yelo yung likod mo. Sino bang humampas sa akin? Tanong ko. Gaganti ako, lintik na yun. Bodyguard ng kapatid ni Sarah yun. Sagot nito. Kahit gusto kong sundan agad si Sarah, hindi kaya ng katawan ko. Hinayaan ko munang dalhin ako ni Faye sa bahay para malagyan ng yelo ang likod ko. Mukhang mamamasa yan, sabi ni Faye. Ang laki ba naman ng katawan ng humampas sa'yo eh? Gaganti ako. Sagot ko habang nakapikit. Hindi pwedeng hindi ako gaganti. Sa sobrang sakit na nararamdaman ko, nakatulog na ako. Bandang 10:00 ng gabi ay nagising ako. Kahit masakit ang katawan ko, tumayo ako at kinuha ang susi ko. Kailangan kong puntahan si Sarah at baka sinasaktan na naman siya sa kanila. Kuya, sama ako! Sigaw ni Faye at bigla akong napahinto. Best friend ko si Sarah. Kailangan kong siguraduhin ayos lang siya. Tumango naman ako. Kahit wala kaming helmet, binilisan ko pa rin ang takbo. Pero may pag-iingat pa rin naman. At saglit nga lamang ay narating na namin ang bahay nila Sarah. Kuya Paul, si Sarah po. Tanong ni Faye sa gwardiya. Nasa loob ho, sagot nito. Kaso bawal ho kayong papasukin. Iyon kasi ang bili ni Sir Sid sa akin eh. Kuya Paul, kahit ako na lang pumasok ko. Nag-aalala po kasi ako kay Sarah. Pagmamakaawa ni Faye. Sige na po kuya. Nag-aalangan pa yung gwardiya pero pinapasok niya rin si Faye. Tahimik naman akong naghintay sa labas. Nakiusap ako sa gwardiya kung pwedeng pumasok kaso ayaw niya. Sa gitna ng paghihintay ko ay bumuhos ang malakas na ulan. Hindi ako gumalaw sa pwesto ko't na natili ron kahit basang-basa na ako sa ulan. Hindi ako aalis nang hindi kasama si Sarah. Alam kong hindi siya safe sa lugar na to kaya isasama ko siya sa akin. Kahit ako pang sumuporta sa mga luha ni Sarah, okay lang sa akin. Kuya Frost! Napaangat ako ng tingin nang marinig ang boses ni Faye. Mag-isa lang siya. Uwi na tayo. Si Sarah? Tanong ko. Umiling lang to. Mauna ka nang umuwi. Seryosong saad ko. Hindi ako uuwi hanggat hindi kasama si Sarah. Paano kung saktan na naman siya dyan? Ibigay na lang nila si Sarah sa atin. Wala tayong magagawa. Wala tayong laban sa pamilya nila. Naiiyak na sagot ni Faye. Lumapit naman ako sa gate at dumiretsyong papasok. Inaawat ako ng guard at ni Faye pero wala na silang nagawa. Pagpasok ko, nadatnan ko agad si Sarah na nakaluhod sa isang gilid. Napaigting ako ng panga bago siya lapitan. Nagulat naman to nang makita ako. Frost! Gulat na sambit nito. Uuwi na tayo. Sagot ko lang bago siya alalayang makatayo. At sino ka? Galit na tanong ng ina ni Sarah. Bakit nandito ka ha? Trespassing ka! Sino nagpapasok sa'yo rito? Tanong naman ng ama ni Sarah. Kukuhanin ko na si Sarah. Sagot ko. Wala kang karapatan sa anak ko! Galit na sabi ng ina ni Sarah. Talaga ina ka niya? Ina ba ang tawag mo sa sarili mong yan? Inilalabas mo ang galit mo kay Sarah. Kahit wala naman siyang kasalanan sa pagiging makati ng tatay niya. Pinahihirapan niyo lang si Sarah. Galit kong saad. Frost,
Tama na. Mahinang saad ni Sarah bago ako hawakan sa kamay. Umalis ka na. Baka kung anong gawin nila sa'yo eh. Aalis ako kapag kasama ka na. Sagot ko. Kung hindi ka sasama sa akin, dito lang ako. Kahit pasaktan nila ako. Umiiyak na lumingon si Sarah sa kanyang ama. Daddy, hayaan niyo na lang po akong sumama kay Frost. Ipagpapalit mong buhay mong maganda para lang sa isang hampas lupa. Singhal sa kanya ng sariling ama. Nababaliw ka na ba talaga, Sarah? Pero masaya ako sa kanila. Sagot ni Sarah. Malaya ako kapag nasa kanila ako. Okay lang sa akin kahit walang pera. Mahalaga masaya ako at malaya. Sa oras na sumama ka sa kanya, puputulin ko na ang ugnayan namin mo sa amin. Sabi ng ina ni Sarah. Ngumiti naman si Sarah. Mas mabuti pa nga siguro yun. Kasi ganun din naman po ang pinaparamdam niyo sa akin mula pagkabata. Hinawakan ko ang kamay ni Sarah. Hindi ko na ibabalik si Sarah sa inyo. At sisiguraduhin kong hindi siya gagapang pabalik sa inyo. Hinila ko si Sarah paalis sa lugar na yon. Ayokong mabasa siya kaya't pinalapit ko sa amin si Faye na may dalang payong. Sarah, okay ka lang? Alalang tanong ni Faye sa kaibigan. Oo, sagot ni Sarah. Sobrang thank you sa inyong dalawa. Salamat dahil pinuntahan niyo ako. Wala man lang ginawa ang kuya mo? Inis na tanong ni Faye. Umalis agad si kuya pagkatapos akong iuwi eh. Sagot ni Sarah. Hindi niya alam yung ginagawa ng parents ko. Nagsisinungaling ako para hindi sila masira. Napaungot naman ako dahil sa sinabi niya. Huminto ako sa paglalakad kaya't napahinto rin sila. Ang selfless mo, inis kong sabi. Sorry. Mahinang sabi niya. Teka, basang-basa ka na pala ng ulan. Baka magkasakit ka. Tsaka, kamusta yung likod mo? Hindi ko na siya pinatapos magsalita dahil agad kong inangkin ang kanyang labi. Huwag ka nang magsalita. Sabi ko sa kanya. Ang mahalaga ngayon nasa akin ka na. Hindi na kita ibabalik sa kanila. Nakangiti namang tumango naman siya. Hindi na ako babalik sa kanila. Ang landi niyong dalawa. Inis na singhal sa amin ni Faye. Diring-diri pa noon sa isa't isa tapos patay na ngayon sa isa't isa. Pareho niyong kinain yung mga sinabi niyo. Ngumisi lamang ako bago pitikin ang kanyang noo. Basta, wala na akong naaalala sa mga sinabi ko noon. Sarah's point of view. Sa buong buhay ko, ngayon lang ata ako hindi nagsisi sa desisyong nagawa ko. Mabuti pala at natuto akong mag-ipon noon, kaya may pera akong nagagamit. Binawi kasi nila daddy lahat ng credit cards ko. Tinanggal din ako sa kumpanya namin. Good morning, love. Napangiti ako nang bumungad sa akin si Frost nang makalabas ako ng kwarto. As usual, nagpagwapo na naman siya sa akin. Hindi naman na kailangan yun dahil gwapo naman talaga siya. Oh, akala ko nasa barangay ka na. Tanong ko. Namiss agad kita kaya't nag-day off ulit ako. Sagot niya bago hapitin ang bewang ko. Hindi mo lang alam. Ilang minuto ko lang mawala sa paningin ko parang katapusan ko na eh. Napatawa naman ako. Pa-OA ka na ng pa-OA. You're not like that naman noon ah. Witch ka kasi. Masyado mo kong inakit kaya patay na ako sa'yo. Sagot niya. Napairap naman ako bago kurutin ang kanyang ilong. Tara na sa kusina. Kailangan mo akong kainin. Kailangan mo nang kumain ng breakfast. Nakangiting sabi niya. Ang goal ko ngayon ay patabain ka. Para hindi naman masabi ng pamilya mo na kakawawain lang kita. Ipakikita ko sa kanila na bubusugin kita. Lalong-lalo na sa pagmamahal. Thank you so much, Frost. You're the best. Tumingkayad ako para i-kiss siya. Yeah, we used to kiss each other. Pero wala kaming label na dalawa. Basta, ang sinasabi lang palagi ni Frost ay mag-asawa kaming dalawa. Okay lang naman yun. Damang-dama ko pa rin naman ang assurance. Gusto mo ng gatas? Tanong nito habang kumakain kami.
No, I'm fine with water. Nakangiting sagot ko. Pagkatapos namin kumain, pinagbihis niya ako dahil isasama niya raw ako sa barangay. Wala raw akong kasama sa bahay kaya isasama na lang niya ako. Nox, iba na ngayon ha? May kasama na palang asawa kapag papasok? Si Drew agad ang bumungad sa amin. Masyado ka nang nanlalamang, Frost ha? Hindi ko kasalanan kung gwapo ako't kamahal-mahal. Sagot ni Frost bago ko akbayan. Doon ka na nga sa labas. Doon kami ng baby ko sa office para malamig. Yabang mo talaga. Hindi na pinansin ni Frost ang kaibigan at iginiya ako papasok sa office. Tumambad sa akin si Lolo Kapitan. Lolo Kapitan ang tawag ko sa kanya. Mukha siyang lolo na eh. Frost, napag-isipan mo na bang sinabi ko? Tanong nito kay Frost. Sinabing ano? Mukhang makakasaga pa ako ng chismis dito ah. Kap, hindi ko pa po napag-iisipan eh. Sagot ni Frost. At saka wala pa ho akong lakas ng loob na tumakbo. Wala rin ho akong budget sa pangangampanya. Anong tatakbo? Makikipagkarera ka? Sabat ko. Natawa naman si Frost. Sarah, hindi ako makikipagkarera. Malapit ng eleksyon at hindi na kaya ni Kapitan ang tumakbo. Kaya ako ang pinatatakbo niya. Ayaw kasi naming manalong kabilang partido dahil alam naman namin kung anong likaw ng bituka nila. That's nice, Frost. Tumakbo ka and I'll support you. Nakangiting sabi ko. Frost, alam kong magiging mabuting kapitan ka. Ramdam na ramdam ko yung passion mo sa paglilingkod sa lugar niyo eh. Kaya ko ba? Kinakabahang tanong niya. Hinawakan ko naman ang kanyang kamay bago ko nakangiting tumango. Frost, alam kong kaya mo. And besides, I'm willing to help you. Kapag din pumayag kang tumakbo, magpapakasal agad tayong dalawa. Dapat sinabi mo agad. Maagap nitong saad bago lingunin si Lolo Cap. Kapitan, tatakbo na ako ha. Kahit wala akong budget sa pangangampanya. Baka sumapat ng kagwapuhang taglay ko eh. Natawa naman si Lolo Kapitan bago tumayo. O sige, sasabihan ko mga kumpadre ko. Kayo munang bahalang dalawa rito ha? Lumabas si Lolo Cap ng office. Si Frost naman ay mabilis na yumakap sa akin at hinalik-halika ng aking pisngi. Wala nang bawian ha. Magpapakasal na tayong dalawa. Malambing niyang saad. Bakit mo muna ako gustong pakasalan? Dahil ba gusto mong may mapatunayan kila mami? Tanong ko. Hindi naman kasi siya umamin ng nararamdaman niya. Hindi rin naman ako umamin kasi gusto kong mauna siya syempre. Natatakot ako kasi baka ako lang nagmamahal sa aming dalawa. Hindi pa ba obvious? Mahal kita. Kaya't gusto kitang pakasalan. Nakangiting sabi niya. Hindi ko nga rin alam kung anong nangyari sa akin eh. Ilang beses kong sinabi sa pamilya ko at kay Drew na hindi ako may in love sa'yo. Ayoko rin sa babaeng maldita at maarte. Pero magmula nung nagsorry ako sa'yo, biglang nagbagong takbo ng hangin. Namalayan ko na lang na nahuhulog na ako sa'yo at hindi ko yun mapigilan. You love me kahit nasipa kita sa birdie mo? Tanong ko. Hindi naman nabasag at makakabuo pa naman ako kaya walang magbabago sa nararamdaman ko sa'yo. Napangiti naman ako. You know, I love you too. I didn't expect din na mahuhulog ako sa'yo. Like, you're the first man who forced me to put in jail. Ikaw lang din ang lalaking hinayaan akong matulog ng walang higaan at makagat ng lamok. You're the first jerk that I've met. Papuri ba yan o pang-iinsulto? Natatawang tanong niya. Both? Napatawa ako. Ikaw yung lalaking ayaw na ayaw kong makita. Pero wala akong magagawa dahil kapatid mo si Faye. Sarah, pas na yun. Ang mahalaga ang kasalukuyan at future natin. Malambing niyang sagot. Isipin mo na lang din na may sumanib sa akin nung time na yun. Oo na po. Hindi naman kita matitiis dahil mahal kita so much. Nakangiting sabi ko. Ngumiti naman tong pabalik.
Akmang hahalikan niya ako pero biglang bumukas ang pinto ng office at iniluwal si Drew. Mabilis akong napatayo dahil kasama niya si Kuya Sid. Kuya Sid! Nakangiting bati ko kay Kuya at kumaway. Oh, nandito ka para iuwi si Sarah? Agad akong itinago ni Frost sa kanyang likuran. Hindi ako papayag, kahit na magbaranggayan pa tayo. Hindi siya pinansin ni Kuya Sid. Sinenyasan lang ako ni Kuya na lumapit sa kanya, na agad ko namang ginawa. Hindi ko lang inaasahan ang susunod niyang gagawin. Niyakap niya ako. I'm sorry. Dalawang salita lamang yon pero agad nang tumulo ang aking luha. Bakit naman hindi mo sinabi sa akin ang mga nangyayari? Akala ko safe ka lagi sa bahay. Akala ko inaalagaan ka nila ng mabuti. Dahil yun ang sabi mo. Sorry po. Ayoko ko lang kasi na magkagulo kayo. Umiiyak kong sabi. Okay ng pamilya niyo po eh. Ayoko nang magkagulo ulit kayo. Sarah. Humiwalay sa yakap si Kuya at sinapo ang aking pisngi. Tsaka pinunasan ang aking luha. Kapatid kita. Mas pipiliin kita kaysa sa kanila. Mas matimbang ang pagmamahal ko sa'yo. Okay? Pero ang tunay kong mami ang sumira sa inyo. Pero hindi ikaw ang mami mo. Putol nito sa sasabihin ko. Iba ka sa kanya, okay? Huwag mo nang isipin yon. Basta tandaan mo lang na mahal kita. Nakangiting tumango naman ako. At ikaw? Bumaling to kay Frost. Napatalon pa sa gulat si Frost. Huwag mong subukang saktan ng kapatid ko o paiiyakin ha. Hindi ako magdadalawang isip na kuhanin siya sa'yo. Hindi ko sasaktan yan. Sagot ni Frost. Mas malaki pang chance na saktan niya ako no, kaysa siyang saktan ko. At saka mas mahal siya ng pamilya ko. Ako ang matatakwil kapag sinaktan ko yan. Sir, we should go now. Biglang sumulpot ang bodyguard ni Kuya Sid, ang humampas kay Frost. Hoy! Ikaw yung humampas sa akin, di ba? Dinuro ni Frost ang lalaki. Alam mo bang masakit yun ha? Nagkapasa rin ng likod ko't nilagnat pa ako. Total, nandito ka rin naman sa barangay. Ipapablatter kita. Napag-utusan lang ako. Sagot ng bodyguard ni Kuya. May importanteng lakad kami ni Sir Sid, kaya sa susunod ka na magreklamo. Dahil kung hindi, ulo mo naman ang hahampasin ko. Abat nagbabanta ka ba? Halika nga rito, magsuntukan tayong dalawa. Ramdam kong inis talaga si Frost at gustong gusto nitong gumante. Natawa naman ako bago lapitan si Frost at halikan. Kalma lang Frost, hayaan mo munang makaalis sila Kuya, okay? Gaganti tayo kapag hindi na sila busy. Okay. Nanginginig na tugon nito bago muling bumaling sa bodyguard ni Kuya. Pasalamat ka, pinigilan at kinis ako ni Sarah. Kung hindi, ikaw naman ang lalagnatin. We should go now. Sabi ni Kuya Sid bago halikan ang noo ko. Dadalawan ulit kita pag uwi ko ha. Dadalhan din kita ng mga pasalubong. Ingat po Kuya, I love you. Ngumiti lang si Kuya Sid bago tuluyang umalis. Inambahan pa ni Frost ang suntok ang bodyguard ni Kuya Sid na hindi naman siya pinansin. Kalma na. Natatawang sabi ko kay Frost. No, I need a kiss, baby ko. Kailangan ko ng kiss mo para kumalma na ako. Parang batang saad niya. Yuck! Kadiri ang putik. Nakangiwing sabi ni Drew bago batukan ng kaibigan. Umayos ka nga, para kang tangay. Aray, bakit namamato ka? Singhal ni Frost kay Drew. Ang arte mo, maasim ka naman eh. Singhal pabalik ni Drew sa kanya bago ito tumatawang tumakbong palabas. Mabilis namang hinabol ni Frost ang kaibigan. Napatawa naman ako bago sumilip sa labas. Napailing-iling na lamang ako habang nakatingin sa mga ito. Frost's point of view. Napahampas na lamang ako sa aking noot na pahinga ng malalim habang nakatingin sa isang bulanggit na nakaupo sa swivel chair ko. May hawak tong batuta at intimidating ang aura. You're late po, Mr. Sandoval.
Seryosong saad nito. Ganyan po ba dapat ang pasok ng isang barangay captain? Anong ginagawa mo rito? Tanong ko. Ang aga-aga kang hinahanap sa atin. Tapos nandito ka na naman. Hindi mo ba alam ang salitang paalam, Frosa? Nag-iwan po ako ng note sa ref. Hindi niyo po ni-check? Takang tanong niya. Nagtataka na ako kung 6 na taong gulang ba talaga siya o sinaniban lang na matandang multo kahit matured. Magkahawig nga kami, nanay naman niyang kanyang kaugali. Lagot ka na naman sa mami mo ha. Sabi ko bago siya lapitan. Binuhat ko siya at ako na ang naupo. Inilapag ko siya sa ibabaw ng aking table. Hindi ba't ang bilin niya, huwag kang pupunta ng mag-isa rito sa barangay? Nihatid po ako ni Tita Faye. Sagot niya. At saka nandito po ako kasi magrereklamo ako. Irereklamo kita kasi nisasaktan mo si Mami kagabi. Ha? Napakunot ako ng noo. Kailan ko sinasaktan ng mami mo, Frosa? Never kong sinaktan si mami mo. We, bakit naririnig ko si Mami kagabi? Sabi niya po, tama na. Nakangusong sabi niya. Tapos, parang nagka-cry pa si Mami po. Hindi ko alam kung anong ire-react ko sa batang to. Gusto kong matawa pero napahinga na lang ako ng malalim. Frosa, hindi ko sinasaktan si mami mo. Hinihilot ko lang siya. Palusot ko. Well, hinihilit ko rin naman si Sarah. Ibang hilot nga lang. Kalimutan mo na lang yung nangyari. Alika na, iuwi na kita. Gusto ko po rito. Wala naman akong gagawin po dun sa house. Nakangusong sabi niya. Nagawa ko na po yung mga assignment ko po. Maririnig ko lang yung kaartehan ni Mami eh. Anong kaartehan? Bumukas ang pinto at iniluwal ang maganda kong asawa. Mabilis ko naman siyang nilapitan para alalayang makaupo. Buntis kasi si Sarah sa pangalawang anak namin. Siyempre bilang caring at OA na tatay, gusto kong palagi siyang tutulungan. Ang OA mo? 3 months pa lang tong anak mo sa tiyan ko. Sabi nito sa akin bago balingan si Frosa. So, sinong maarte ang sinasabi mo, Frosa? Si Tita Faye po. Palusot ng batang babae bago bumaba mula sa table at lapitan ng ina. Mami, alam mo po, sobrang miss po kita. Ayan, pangungunahan ng panguuto para hindi siya mapigilan. Ibang klase talaga. Maaga ka na namang umalis na bata ka ha. Ikaw, matuto kang magpaalam ha. Hindi yung basta-basta kanilang nag-iiwan ng notes. Sermon sa kanya ni Sarah. At isa pa, tantanan mo yung paglalaro mo sa katungkulan ng daddy mo. Si daddy mong kapitan, hindi ikaw. Tumakbo kong kapitan at hindi ko expected na mananalo ako. Kahit wala akong naging budget, nasa akin pa rin ang boto ng mga tao. Sa sobrang pagmamahal nga sa akin ng mga tao ayaw na nila akong pakawalan bilang kapitan. Gusto ko rin pong maging kapitan po. Nakangusong sabi ni Frosa. Para pwede kong ikulong yung mga bad people. Frosa, tsaka na kapag malaki ka na. Sagot ni Sarah bago tumayo. Alika na, samahan mo na lang si Mami sa restaurant natin. Hindi ka pwede rito at guguluhin mo na naman si daddy mo. Nakangusong tumango naman si Frosa. Bye-bye, Daddy. Galingan mo po sa work mo po I love you. Nakangiting sabi ni Frosa. Yumukod naman ako at binigyan siya ng halik. Gagalingan ni Daddy. I love you anak. Alagaan mo si mami mo Tumango lang ito. Binalingan ko naman si Sarah at hinalikan din. Huwag kang masyadong magpapagod I love you po. I love you too, Frost. Nang mawala sa paningin ko ang aking mag-ina, napahinga na lamang ako ng malalim bago dumiretso sa swivel chair ko. Gusto kong bantayan lang buong maghapon ng mag-ina ko. Kaso, kailangan din ako ng mga taong pinaglilingkuran ko. Inasikaso ko mga complaints ng mga tao. Inaayos ko rin kasi ang itatayong court para sa mga kabataan. Inaayos ko rin ang request kong dagdag ambulansya. Ang dami kasing saksakan sa lugar namin. Kapitan,
May lasing na nagwawala dun sa restaurant nyo. Bumukas ang pinto ng office at iniluwal si Drew. Bilisan mo! Abay, nauna pang sumugod ang anak mo eh. Pinagsasabihan yung lalaki. Anak talaga ng nanay niya. Mabilis akong tumayo't nagmamadaling lumabas. Sa dami-rami ng mamamana sa aking ugali, pagiging patulero at pakialamero ko pa talaga. Nakarating kami ni Drew sa lokasyon. Nakita ko agad na nakapamewang na si Frosa. Sa harapan niya ay ang isang lalaking nakaluhod at parang bata. Nisasabi ko po, bad ang ganyang nagwawala. Gusto mong mapunta po sa Devil House? Sermon ni Frosa sa lalaki. Sa susunod po, wag nang mag-drink ng liquor, okay? Kasi po, nakakasakit ka po. Gusto mo bang makulong? Umiling naman ang lalaki. Sorry. Hinawakan ni Frosa ang kamay ng lalaki at inalalayan tong patayo. Tingnan mo, ang dungis mo po. Uwi ka na po sa inyo tapos maligo ka po at matulog. Sabi ni Frosa bago ito abutan ng 50. Ayan, pamasahin mo po. Ingat ka po ah. Thank you, Kapitana. Tugon ng lalaki bago umalis. Napailing-iling naman si Frosa na tila problemado bago pagpagin ang kanyang mga kamay. 6 years old lang ba talaga tong anak ko? Medyo nagdududa na ako sa anak natin ah. Bahagi akong nagulat nang sumulpot si Sarah. Frost, hindi ba naengkanto siya? We should go sa albularyo na. Huwag kang magulat. Lumaki ba naman siya sa lugar na puro matatandang nakatira eh? Tugon ko. Daddy! Mukhang napansin ako ni Frosa. Kumaway to sa akin bago ko lapitan. Daddy, parang ikaw po yung mga pulis sa palabas. Palaging late na dating. Frosa, sa susunod huwag kang basta-bastang sumusugod. Lalo kapag lasing. Paano kapag nasaktan ka ha? Sermon ko sa kanya. Hintayin mo palagi si Daddy o kaya yung mas matanda pa sa'yo. Daddy, naramdaman ko naman pong hindi siya bad. Sagot nito. Isa pa, kilala ko po siya. Papa siya nung classmate kong kambal po. Mabait po siya. May topak lang po ngayon. Binuhat ko naman siya at kinurot sa ilong. Ay naku, minsan hindi talaga ako makapaniwala sa mga ginagawa mo. May sumasani ba sa'yo anak? Daddy, mana lang po ko sa inyo ni Mami. Sagot niya bagong ngumiti. Napatawa naman ako. Oo na po. Binalingan ko ng tingin si Drew. Drew, ikaw na muna rito ah. Samahan ko muna tong mag-ina ko ron sa restaurant. Landiwa ang naipon ni Sarah na sariling pera niya ginamit namin sa negosyo. Nagtayo kami ng maliit na kainan hanggang sa naging restaurant at may ibang branch na rin. May sama pa rin ang loob ang parents ni Sarah sa aming dalawa. Ganun pa man, mabait naman ang mga ito kay Frosa. May magic kasi si Frosa eh. Lahat na lang napapaamo niya. Sa ngayon, masayang-masayang pamilyang nabuo namin ni Sarah. Never kong pinaiyak si Sarah. Siguro sa tuwing gumagawa lang kami ng milagro. Daddy, lambingan muna kayo ni Mami dyan. Nakangiting sabi ni Frosa. Doon lang po ako sa counter magbibilang ng pera. Bago pa ako makapagsalita, mabilis nang lumabas ng office si Frosa. Ay, ang arte-arte ng panganay natin. Pero para namang ninja sa pagiging hyper. Natatawa at naiiling kong sabi. Iba pala kapag pinaghalo ang jeans nating dalawa, no? Natatawang sagot niya. Ano kayang kalalabasan ng bunso natin? Magiging mas malala kaya siya sa atin niya o magiging demure lang? Okay lang naman sa akin kahit malamangan niya ang ate Prosa niya sa pagiging makulit. Ang gusto ko lang naman ay healthy siya at hindi magkakasakit. Ngumiti ako bago haplusin ang tiyan ni Sarah. Ngumiti lamang ito bago sumandal sa akin. You know, wala akong pinagsisisihan sa mga nangyari. Hindi ako nagsisisi na mas pinili kong kasiyahan ko ang sumama sa'yo. Hindi ko pinagsisisihan na ikaw ang pinakasalan ko at naging ama ng mga anak ko. I'm very thankful to you, Frost.
Thank you for loving me and keeping your promises. Sarah, kahit ulitin ni Lord ang oras, gagawin ko pa rin ang ginawa ko. Nakangiting tugon ko. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Hindi man maganda ang unang tagpo natin, maganda naman ang kinalabasan noon. Palagi ko kayong uunahin ng mga anak natin, okay? Kahit umabot pa ako ng anumang edad at kahit uugod-ugod na ako, palagi ko pa rin ibibigay ang mga kailangan nyo. Hindi ako magsasawang suportahan kayo. I love you, Frost. I love you. Mas mahal kita, Sarah. Sinapo kong magkabilang pisngi niya at hinalikan siya. Wakas.